Good evening to everyone. Muli, um, nais ko pong magpahagi sa inyo ng isa na naman pong verse na pwede natin paghugutan ang kalakasan ng loob, pag-asa, at kapayapaan sa ating puso. Ang akin pong ibabahagi na verse sa gabi ito ay ang Exodus 14:14. Ang sabi po dito, ang Diyos ang lalaban para sa iyo at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Huwag kang maghiganti sa iyong mga kalaban. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. So dito po sa verse na ito, nais ko po ipahatid sa ating lahat na alam po natin na ating mundong ginagalawan ay puno ng kaguguhan. Nakakakita po tayo ng mga bagay na hindi ayon sa nais natin, pero dapat po natin maunawaan na ang lahat ng bagay po nasa likha ng Panginoon. At hayaan po natin na maunawaan po natin sa gabi ito na kahit po tayo nakaka-encounter ng mga taong hindi maganda yung pakikitungo sa atin, tandaan po natin ang ating pong kalaban ay hindi po tao. Ang ating kalaban po ay spiritual na hindi natin nakikita na siyang kumikilos, gumagalaw para po tayo para siya gumamit ng tao rin na pwede na gamitin niya sa atin para tayo ay wasakin, inisin, at tayo ay guluhin ang ating buhay. Kaya kung meron po tayo ma-encounter ng mga taong ganito, alalahanin po natin na ang Diyos ay nariyan. Lahat po ng maaway sa atin, sumabang sa atin, naninira sa atin po nating Diyos natin ito ipagkatiwala, ipanalangin, ipagsumamo. Kung tayo po ay punong-puno ng sakit na nararanasan dahil sa madalas ginagawa tayo ng hindi maganda o pinagsasalita tayo ng hindi maganda, tandaan po natin na may Diyos na makikinig sa yung nararamdaman. Kaya po sa Diyos po natin ito sabihin. At ang Diyos po ay nauunawaan niya kahit nasa pinakasulok ng ating puso. Naunawaan po ng Panginoon. Gayon din po sa taong nagiging bahagi ng ating kasakitan sa buhay. Iintindihan din po ng Diyos yung kasulok-sulukan ng puso niya. Hayaan po natin na ipanalangin ang lahat ng bagay at isuko natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang tunay na nakakaalam kung anong dapat mong gawin, kung anong nais niya sa iyo at doon sa tao na nakakapanakit ng iyong kaloob. Dahil po pag sa sarili po natin tayo gumanti, pwede tayong makagawa ng kasalanan o higit pa sa kasalanan verbal, pwede pa tayo makapanakit, pwede tayo makapatay at tayo ay naging masama sa paningin ng iba. At kapag tayo po ay gumaganti, tayo po yung nababaliktad o tayo po yung nagiging masama sa paningin nila, kahit alam po natin na tayo ay tama at nilalaban lang natin ang totoo. Pero ang katotohanan po, alalahanin po natin, may Diyos na katotohanan. Siya po, at nandun po tayo sa side niya, ang katotohanan po ay ihahayag niya. At kapag naman po ang tao ay nasa ikasinungalingan, ang Diyos ang maglalantad ang lahat ng bagay na itinatago niya. Kaya lagi po tayong manahan sa salita ng Diyos, dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at kapangyarihan at hindi po na tayo pababayaan. Kaya lagi po natin piliin na manatili sa presensya niya, piliin ang kanyang salita, at anuman ang makakabagabag sa ating puso, isurrender po natin sa Panginoon at ipanatag natin ang ating kalooban, dahil ang
lumatan para sa atin. So sige po, ito, hanggang dito na lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Dahil nais ko pong ah, ah, nais ko po na kayo po ay nagkaroon ng kaliwanagan sa inyong isipan at hangad ko po na na-bless ang buhay niyo sa pamamagitan ng first na ito. Maraming salamat po at muli, God bless you all.